Ito yung sinasabi ko sa inyo na ipinahamak mga kababayan ni Sara Duterte etong si dating Pangulong Duterte. Bakit natin nasabi? Ano ba yung ipinipilit ng defense nitong si dating Pangulong Duterte? Wala na daw maalala, hindi na daw maalala yung mga kamag-anak, hindi na daw matandaan yung lugar kung saan nakatira, at kung ano-ano pa. Dahil nga daw matanda na mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, sabi po dito mga kababayan, ex-PRRD, nag-aalala sa korupsyon sa Pinas ayon daw po kay Sara Duterte. Ngayon, kung hindi na makaalala etong si dating Pangulong Duterte, bakit nakakapagbigay pa siya ng komento patungkol sa kung ano nangyayari sa Pilipinas mga kababayan? Eto nga, basahin natin. Sabi dito, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na nagpaabot ng pagkabahala ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa lumalalang isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Akala ko ba nakakalimot na etong si dating Pangulong Duterte at wala nang maalala? Bakit nakakapagbigay pa ng komento sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas? Di ba maliwanag nga yung sinasabi ng defense ni dating Pangulong Duterte, kaya daw dapat palayain na etong si dating Pangulong Duterte kasi hindi na daw po talaga nakakaalala at masyadong matanda na daw po ito. Ngayon mga kababayan, tingnan nyo, iba yung sinasabi ni Sara Duterte sa sinasabi ng defense ni dating Pangulong Duterte na sina Kaufman dyan po sa dahig. So ngayon sabi pa dito, ayon kay BP Sara, tumawag sa kanya ang dating Pangulo nitong Setyembre 19 matapos ang ilang araw na hindi sila nagkausap. Akala ko ba hindi na naaalala yung mga kamag-anak, yung mga kasama, yung mga mahal sa buhay, o bakit natatawagan pa etong si Sara Duterte? Ibig sabihin, drama lang ni Kaufman yung mga pinagsasasabi nila na kailangan daw palayain etong si Digong kasi masyado daw pong mahirap na yung sitwasyon at nakakalimot na. Eto nga, nakakatawag pa kay Sara Duterte, ibig sabihin nagsisinungaling si Kaufman. Parang ganun ba mga kababayan? Diba? So ngayon sabi pa dito, tumawag siya kahapon, sinabihan ko siya. Sinabihan ko siya, nakalimutan mo ata ako, 1 linggo nang dumaan. Hindi ka tumatawag sa akin. Paano ako makakapagbigay sa iyo ng update at chismis kung hindi ka tumatawag sa akin? Ani ni Duterte sa isang talumpati sa Tokyo, Japan nitong Setyembre 20. Ibinahagi rin ng Vice Presidente ang reaksyon ng kanyang ama sa mga balitang umiikot tungkol sa katiwalian ng gobyerno. Sabi pa dito mga kababayan, aniya pa, tinanong siya ng dating Pangulo kung ano ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan ukol sa isyo. Tapos medyo ang mood niya kahapon, hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon at tinatanong niya ako kung ano ang ginagawa, ganyan-ganyan. So ibig sabihin, hindi totoo na nakalimot mga kababayan si dating Pangulong Duterte. Hindi totoo na may problema siya mga kababayan o may Alzheimer siya. Ibig sabihin walang katotohanan yung ipinamamalita at ipinagkakalat sa mga social media nito pong defense ni dating Pangulong Duterte kasi iba naman po ang sinasabi ni Kaufman, defense ni dating Pangulong Duterte at saka po ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo yung mga pahayag ni Sara Duterte ang nagbabaon lalo sa sitwasyon ng kanyang ama na nasadlakan nitong si Digong mga kababayan. Kasi nga, pilit ipinagtatanggol ng defense ni dating Pangulong Duterte etong si Digong, pero yung anak mismo ang naglalaglag dito sa defense mga kababayan ni Digonggong. So ibig sabihin, ayaw talaga ni Sara Duterte palabasin yung kanyang ama. Ang gusto siguro ni Sara Duterte mga kababayan, di umano, doon na lang ang kanyang ama para habang naando doon yung kanyang ama, nakakakuha sila ng simpatya sa mga kababayang Pilipino natin na magagamit ni Sara Duterte pagdating po ng 2028. Kasi kung gusto po talaga nila na makalaya, etong si Digong, hindi niya kukontrahin yung sinasabi ng defense mga kababayan ni Digong. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, sabi niya, hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya nga is dili siya nagluod ma'am. Nangyari sa atin sa Pilipinas sa korupsyon. Parang ayan, nabala ka na, nag-aalala sa ni BP Sara. Ibig sabihin, nag-aalala daw etong si Digong sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa.
Sabi pa dito, kinumusta rin daw ng dating Pangulo ang kanilang pamilya. Ayan o, maliwanag kinukumusta ni Digong yung kanyang pamilya. So ibig sabihin, walang katotohanan. Yung mga drama nila na nakalimutan na ni Digong, ang miyembro ng kanyang pamilya. Kasi kinukumusta nga ni Digong yung kanyang pamilya eh. Ibig sabihin, nagsisinungaling talaga. Etong si Kaufman, mga kababayan. Ibig sabihin, walang katotohanan yung mga drama po nila. Ano po, kasi si Sara Duterte na ang naglaglag sa defense ng kanyang ama. Sa mas magaan na bahagi ng kanilang pag-uusap, inusisa rin na ex-PRRD kung kamusta na ang dating First Lady at ina ni BP Sara na si Elizabeth Zimmerman. Tapos sabi niya, oh, kamusta ang mama mo? Sabi daw ni Digong. Tapos sabi ko, kung kailan tumanda, sabi niya, kamusta ang mama mo? Sabi ko, okay man lang siya. Nandiyan siya sa dahig kasi schedule ng pagbisita niya sa iyo. So mamayang hapon, magbibisita siya sa iyo. Sabi niya, ganun ba? O sige, pabiyahe na. Sabi pa dito mga kababayan, ni Sara Duterte daw, duda ko, maaga siyang naligo, kumain, maagang naligo, ng maaga. Excited, imagine, sabi ko sa kanya, andiyan siya sa dahig. Sabi ko, siya man ang bibisita mamayang hapon. O sige, bye-bye na. Mga tigulang, karengkeng. Yan po yung sabi mga kababayan ni Sara Duterte, yung mga kwento niya sa mga taga-suporta niya dyan po mga kababayan sa Japan. So ibig sabihin, yung sinasabi ni Kaufman na etong si Duterte ay nakakalimot na, walang katotohanan yan. Dito pa lang makikita nyo, fake news yung si Kaufman. Ano po, fake news yan si Kaufman? Kasi si Sara Duterte mismo ang naglaglag sa defense ng kanyang tatay. Kaya kung ako man, doon sa mga kababayang Pilipino natin na testigo dyan sa dahig, huwag niyong papaniwalaan yung sinasabi ng defense ni Digong kasi mismong si Sara na nga ang naglaglag kina Kaufman. Ibig sabihin, wala pong nararamdaman itong si Duterte, hindi nakakalimot, maayos yung kalagayan at gaya nga ng sabi ni Sara Duterte, kinukumusta pa yung kanilang pamilya. Ibig sabihin, naaalala pa yung pamilya ni Digong at hindi po totoo na nakakalimot na ng mga lugar at miyembro ng kanilang pamilya. So dito pa lang sa point na ito, inilaglag na ni Sara Duterte yung kanyang ama. Ano po yung defense ng kanyang ama. Ayan, sabi nga dito, fake din sa ni Kaufman. Hindi nawala. Alipong ako eh. Kaya nga, di ba mga kababayan? So ngayon, ito patunay kung paano magsinungaling yung defense ni Duterte. Kaya kung ako sa International Criminal Court, wag po kayo magpapapaniwala sa mga hirit ng defense ni Digong kasi nagsisinungaling po at mismong si Sara na ang naglaglag niyan. Ano po? So ngayon mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po sa balitang yan.